Ayon, magandang araw mga idol at mga kababayan. Ngayon po ay April 3 na, Abril at 3 na mga bayan. At ilang buwan na lamang, siguro mga 5 months na lang at magpapail na ng Certificate of Candidacy yung atin pong mga aspirant, yung atin pong mga re-electionist at yun pong mga nagbabalak na kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At almost 6 months na yata, 6 months na lang at sasapit na yung barangay at sangguniang kabataan election. Alright, pero pag-uusapan po natin ngayon mga bayan ay patungkol pa rin doon po sa napapabalita na postponement nitong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon ay ang topic po natin mga bayan ay ito pong wait lang po ito pong post nitong DWWW 774 na ang sabi po ng kanilang balita mga bayan ay ito po basahin po natin ng sabay-sabay mga bayan. News, tiniyak ng Commission on Elections, COMELEC, na magpapatuloy ang paghahanda nito para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakdang isagawa sa Nobyembre ngayong taon. So napakaliwanag po mga bayan napakalinaw po ng pahayag ng COMELEC o ng Commission on Elections patungkol po sa isasagawang barangay at sangguniang kabataan eleksyon ngayong Nobyembre. Ang sabi po nila, magpapatuloy daw mga kabayan yung paghahanda nito. Nito pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Inihayag ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos makatanggap ng impormasyon. So talagang may impormasyon may mga tawag dito, may mga balita tungkol sa mga planong ipagpaliban muli ang BSKE polls. Nako, talagang may balita mga bayan talagang may balita, talagang may impormasyon, talagang may usap-usapan patungkol po sa plano planong pagpapaliban muli sa BSKE o barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Tuloy natin mga bayan Matatandaan na December 1, 2025 ang orihinal na schedule ng naturang eleksyon, ngunit inilipat ito sa ikalawa ng Nobyembre ngayong taon. Ito ay alinsunod sa Republic Act number 12232 na nagtatag din ng 4 na taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Huling ginanap ang BSKE noong October 30, 2023. So, kung bibilangin po natin mga kababayan, sabi dito huling ginanap ang BSKE noong 2023. So, kung bibilangin po natin from 2023 hanggang ngayong 2026, 2020, 2024, 2025, 2026, tatlong taon po nanungkulan yung atin pong mga barangay officials. So kung mapupuspon muli mga bayan, 4 na taon 4 na taon yung magiging panunungkulan ng atin pong mga barangay officials kung mapupuspon ngayon darating na November 2026 yung BSKE election mga bayan. Payag ho ba kayo mga bayan na mapuspon itong barangay at sangguniang kabataan eleksyon o dapat ituloy anuman ang mangyari? Comment nyo po sa baba mga bayan para malaman po namin kung ano po yung inyong mga opinion, mga komento patungkol po sa muling pagpapaliban nito. Pero yan po ay hindi pa naman tiyak mga bayan sapagkat kinakailangan po ng bagong batas para mapuspon yung eleksyon. So ibig ko pong sabihin, hanggat walang bagong batas, tuloy po yung batas o yung schedule na November 2, 2026. Kailangan nilang gumawa ng batas para maipagpaliban nila yung November 2. So sa ngayon po ay wala pa namang batas na nagsasabing ipospon yung November 2, 2026. Ibig sabihin ay tuloy na tuloy po mga bayan yung November 2 barangay at sangguniang kabataan eleksyon
ngayong taon, mga kababayan. Alright, so basahin po natin yung mga komento ng atin pong mga kababayan patungkol po sa post na ito ng DWW774. Ayan, ito po yung komento. May kabuuang wait lang po nawala yung ano natin, wifi. Wait lang mga bayan, i-connect ko lang po para para tuloy-tuloy tayo. Ayan, continue. Okay, back na tayo doon. So may kabuang 557 reactions at 180 comments. Tapos yung nag-share mga bayan ay 121. Alright, tignan po natin yung mga komento ng atin pong mga kababayan patungkol po sa balitang ito na muling pagpapaliban ko, mga plano, planong pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayan, tingnan po natin mga komento ng atin pong mga kababayan. Tagal ng signal mga bayan. Alamin po natin kung ano yung mga sentimiento, mga komento ang atin pong mga kababayan patungkol po sa post na ito. Mahilang signal, pasensya na kayo mga bayan ha. So ito po mga bayan yung komento ni Christian Dokot. Ang sabi niya, tama. Magpalit man ng opisyal, ganun pa rin dahil sa mababa ang mababa lang ang era ng barangay. Gawin na lang maghigpit ng angkowa for audit sa kada barangay at magbisita ang DILG para mag-monitor sa ganitong krisis. Dapat matulungan ng gobyerno ang mga nangangailangan. Sabi ni Aristide Bitare, dapat nang ipagpaliban muna yan eleksyon dahil sa matinding krisis ng bansa. Ayan, so nag-reply itong si Nilda Kugalang, sabi unsa pa. Anong ibig sabihin ng unsa pa, mga bayan? Bisaya yata yan ha. Sabi ni Ogie Don, wala din naman mangyayari kung magkakaroon ng barangay eleksyon. Isabay na lang yan sa 2028. Bilyon na naman ang gagastusin ng taong bayan. Mga wala namang ginagawa yan pag nanalo na. Yung pondo na gagamitin sa eleksyon, gamitin na lang sa mga hospital at mga taong bayan na nangangailangan ng tulong. Krisis ngayon sa fuel, yan pa gusto unahin ng Comelec ko. Sabi nito, wag muna daw mag-eleksyon ipagpaliban daw muna. At yung gagamitin na budget para dito, itulong na lang sa atin pong mga kababayan na nangangailangan. So may punto din itong komento nitong si Ogie Don. Ayan, shoutout po sa iyo. Kung ipagpapaliban ang halalan, dapat di na pwede lahat ng incumbent tumakbo. Sobra-sobra na ang hawak nila sa posisyon. Ayan mga incumbent barangay officials, sabi ni Rose Chan, kung ipagpaliban ang halalan, dapat di na pwede lahat ng incumbent tumakbo. Sobra-sobra na ang hawak nila sa posisyon. Ibig sabihin, kapag ka na-postpone ngayon yung eleksyon, sa susunod na halalan ay hindi na sila pwede tumakbo. Agree ba kayo dyan mga incumbent barangay official sa sinabi, sa opinion nitong Rose Chan, itong si Rose Chan? Ayan, thank you so much po sa komento mo. Sabi ni Michael Longkop, pag pinospone nyo ba ang eleksyon, may magbabago ba? Bababa ba ang presyo ng gasolina at pamasahe? Tapos magkaroon ng uli ng ayuda. Salamat po, God bless po. Tuloy nyo man o hindi, ang kapitan ko pa rin ang upo yan. Malayo pa yan, marami pang mangyayari, sabi ni Diosdado Nabaluna. Sabi ni Alan Hubert Merwa Rosagaso, kahit bukas pwede na para mapalitan ang dapat mapalitan. Talagang gustong gusto na mag-eleksyon nitong si Alan Hubert Berwa para daw mapalitan yung mga dapat mapalitan ng mga barangay officials. Ayan, sabi ni Ninette Comia, sige mag-eleksyon na bukas para tapos na. Gusto din mag-eleksyon nito ha.
Sir, kung kaya pa po ng budget, baka pwede automatic nyo cast vote counting. Nako, hindi yata pwede yung automated. Ngayon pa manual po yung bilangan sa barangay at SK election. Yung pondo para sa eleksyon ipang-ayuda sa mga mawawala ng trabaho. Pag lumala ang sitwasyon sa Middle East, correct ha? Yung pondo daw para sa eleksyon ay ipang-ayuda na lang sa mga mawawala ng trabaho. Sabi ni Christian Dokot, ay kanina pa yan ganun din yung komento niya. Dapat ipagpaliban muna yan eleksyon dahil sa matinding krisis ng bansa. Yan, okay na, naulit na ha. So yan po yung mga komento ng atin pong mga kababayan, mga idol. So kung kayo pang tatanungin sa mga nanonood po ngayon, kayo po ba ay pabor na ipagpaliban muna yung eleksyon para sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa November 2 o dapat nang ituloy? So i-comment nyo lang po mga bayan yung inyong mga opinion, mga komento po ninyo, mga suggestion kung ano po yung gusto po ninyo. Ayan, kung gusto nyo ituloy o gustong ipagpaliban muna. Ayan, maraming salamat po. Hanggang dito muna yung ating update at magandang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kababayan.